Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. May malaking nangyari. Umalinggaw ang sigaw ng isang tao mula sa labas ng bulwagan, dahilan upang mapakunot noo ang lahat ng naroon. Tanging si Wenyong lamang ang nanatiling nakangisi. Humahangos na pumasok ang kawal at agad na sumigaw si Wenkong. Ano ang kaguluhang ito? Magsalita ka ng malinaw. Opo, kamahalan. Pinunasan ng kawal ang malamig na pawis sa noo bago yumuko. Kamahalan ang sugo ng Sword Star Empire si Prinsipe Bailey Yunming, ang prinsipe ng Ani Ai. Ano ang nangyari sa kanya? Napahigpit ang dibdib ng lahat. Pinatay po siya. Parang tumigil ang oras. Ano? Malakas na hinampas ni Wenyong ang mesa. Ano ang sinabi mo? Ano ang nangyari sa prinsipe ng Ani? Nanginginig na muling yumuko ang kawal. Pinaslang po ang prinsipe. Naggitngit si Wenyong. Kalokohan. Paano nangyari yon? Tumingin siya sa lahat na parang handang lamunin ang sinuman. Alam ba ninyo kung sino ang prinsipe ng Ani? Siya ang ika-15 apo ng emperador ng Sword Star Empire. 18 taong gulang pa lamang ay ginawaran na siya ng titulong prinsipe dahil sa matinding pagmamahal ng emperador sa kanya. Isinugo siya rito sa kanlurang lupain upang matuto sa mundo at ipinagkatiwala namin ang kanyang kaligtasan sa inyo. Ngunit ngayon, pinaslang siya sa inyong nasasakupan. Hindi ito palalampasin ng Sword Star Empire. Nanlamig ang buong bulwagan. Ang pagkamatay ng isang prinsipe at opisyal na sugo ng pinakamakapangyarihang imperyo ay isang napakalaking insidente. Hindi ito madaling matatapos. Nag-isip sandali si Yuen kung bago nagsalita. Kapatid, masyado pang maaga para humusga. Hindi ba't sinabi mong may sakit ang prinsipe kaya hindi siya nakadalo sa piging? Kung ganoon, dapat nasa kanyang tutuluyan siya. Paano siya napatay? Sumang-ayon si Luo Yunhai. Tama. Mahigpit ang pagbabantay sa kanyang tirahan. May mga tauhan ng inyong delegasyon at mayroon ding mga bantay mula sa Luo Alliance. Imposibleng basta na lamang makapasok ang isang mamamatay tao. Nanlalamig na umiti si Wenyong. Paano ko malalaman? Pagkatapos ay matalim niyang tinanong ang kawal. Saan pinatay ang prinsipe? Napayuko ang kawal. Sa Fragrant Manor po. Fragrant Manor ang bahay aliwan, hindi sinasadyang nasabi ni Wenkong. Agad siyang tinapunan ng matalim na tingin ni Empress Longqui. Ang bilis mong nakilala ang lugar. Nakapunta ka na ba roon? Hindi. Narinig ko lang kay Xiao Laizi. Si Xiao Laizi. Isa siyang eunuko. Ano naman ang gagawin niya roon? Napakamot na lamang sa ulo si Wenkong bago mabilis na ibinalik ang usapan. Hindi ito ang tamang oras para dyan. Pagkatapos ay seryoso niyang hinarap si Wenyong. Kapatid, kung nasa bahay aliwan ng prinsipe, paano namin siya mapoprotektahan? Kung hindi niyo ipinaalam ang kanyang paglabas, paano namin malalaman ang kanyang kinaroroonan? Kung pupunta siya sa bahay aliwan, sa paliguan, o saan man, dapat alam namin. Tahimik na nag-thumbs up si Luo Yunhai sa emperador. Mahusay. Mabilis niyang nailihis ang sisi. Hindi na nagsalita si Longqui. Hinaplos ni Wenyong ang kanyang balbas bago malamig na nag-utos. Patayin ang lahat ng bantay na nakaduty. Opo. Agad na tumakbo ang tauhan. Pagkatapos ay muling tumingin si Wenyong kay Wenkong. Nasisiyahan ka na ba ngayon? Pinaparusahan ko ang dapat parusahan. Marunong akong maging patas. Wala akong sasabihin. Tumango si Wenyong. Ngayon naman sino ang pumatay sa prinsipe? Nahuli na po sila pero Napatingin ang kawal kay Luo Yunhai. Biglang kumabog ang dibdib ni Luo Yunhai. Dalhin sila rito. Ilang sandali lamang ay 5 tao ang ipinasok ng mga kawal. Nang makita sila, nanlaki ang mga mata ni Luo Yunhai. Si Fan. Tatay. Luhaan na tumingin si Luo Sifan sa kanyang ama. Kasama niya si Long Jianshan at si Nyanyang. Ano ang ibig sabihin ito? Galit na tanong ni Luo Yunhai. Ang sabi ko dalhin ang salarin, hindi isang batang babae, malamig na sabi ni Wenyong. Yumuko ang 2 bantay ng prinsipe. Sila po ang pumatay sa prinsipe ng Ani. Parang gumuho ang mundo ni Luo Yunhai. Hindi impossible.
Tahimik na yumuko ang tatlong kabataan. Sapat na ang katahimikan nila bilang pag-amin. Napahawak sa noo si Luo Yunhai habang si Yuan Kong naman ay lalong nag-alala. May mali rito. Halatang may nagplano ng lahat. Napangisi si Yuan Yong habang nag-ipon ng yuan ki sa kanyang palad. Dahil nahuli na ang mga salarin, ako na mismo ang magpaparusa sa kanila. Walang babala, ibinagsak niya ang kanyang palad patungo sa ulo ni Luo Sifan. Napapikit sa takot ang dalaga. Ngunit ilang pulgada bago tumama ang palad. Bigla itong nahinto. Pagmulat niya ng mata, nakita niyang mahigpit na hawak ni Luo Yunhai ang kamay ni Yuan Yong. Naglalagablab ang galit sa kanyang mukha. Napangiwi si Yuan Yong dahil sa sakit, ngunit nanatili ang kanyang ngisi. Tunay ngang karapat-dapat kang tawaging pinuno ng Luo Alliance. Ngunit Alliance Leader, bakit mo ako pinipigilan? Ang mga batang ito ang pumatay sa sugo ng Sword Star Empire. Hindi ka ba dapat maging patas? Pinatay ko ang mga pabaya naming bantay. Ngayon naman, papatayin ko ang mga salarin. Hindi binitiwan ni Luo Yunhai ang kanyang kamay. Nanatili siyang tahimik. Patuloy namang nagsalita si Yuan Yong. Alliance Leader, haharangin mo ba ang hustisya? Kung gagawin mo iyan, ang magiging resulta ay digmaan sa pagitan ng gitnang lupain at kanlurang lupain. Kaya mo bang akuin ang ganoong pananagutan? Biglang nagsalita si Yuan Kong. Brother Yunhai. Napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Bakit napunta ang pamangkin ko sa isang bahay aliwan? Napatingin si Luo Yunhai sa kanyang anak. Sifan, ano ba talaga ang nangyari? Humagulgol si Luo Sifan. Tatay, hindi ko alam. Habang naglalakad kami sa lungsod, may bigla na lang tumama sa akin at nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, may isang hubad na lalaki na agad akong sinugod. Paulit-ulit ko siyang itinaboy pero hindi ko siya napatay. Tumango sina Long Jianshan at si Nianyang. Hinabol namin ang isang taong nakaitim pero paulit-ulit niya kaming nalilinlang. Pagdating namin sa gusali, narinig namin ang sigaw ni Sister Sifan. Hindi kami pinapasok ng dalawang bantay kaya napilitan kaming sugurin sila. Pagpasok namin, nakita naming may isang baliw na lalaki na umaatake kay Sister Sifan. Ako ang tumusok sa dibdib niya, sabi ni Long Jianshan. At ako ang sumipa sa ulo niya, dagdag ni Xi Nianyang. Hindi namin alam na siya pala ang prinsipe ng ani. Tahimik ang buong bulwagan. Halatang halata na isa itong maingat na bitad. Mabagsik na tumitig si Luo Yunhai kay Yuan Yong. Sir Yuan, kung ako ang target mo, ako ang harapin mo. Huwag mong idamay ang mga bata. Hindi ba't nabigo si Dan Qingshen na patayin ako, kaya ito ang naisip mong kapalit? Umiti lamang si Yuan Yong. Alliance Leader, ano ba ang sinasabi mo? Ako ay isang sugo ng kapayapaan. Bakit ko gugustuhing mamatay ang pinakadakilang marshal ng kanlurang lupain? Pagkatapos ay malamig niyang hinarap ang tatlong kabataan. Sinasabi ninyong may taong dumukot sa inyo. Kung ganoon, nasaan siya ngayon? Tahimik na yumuko ang tatlo. Wala silang maisagot. Malamig na tumawa si Yuan Yong habang tumatalim ang kanyang tingin. Wala kayong maipakitang ebidensya. Kung tutuusin, maaari lamang kayong nag-imbento ng kwento upang iligtas ang sarili ninyo. Ngunit ang pagpatay niyo sa prinsipe ay malinaw na katotohanan. Narinig ng lahat ang inyong pag-amin. May sala kayo at kamatayan ang nararapat na kaparusahan. Pagkatapos ay hinarap niya si Luo Yunhai. Alliance Leader, may nais ka pa bang sabihin? Madilim ang mukha ni Luo Yunhai. Isa lang ang gusto kong malaman. Ano ang ginagawa ng Prince of Harvest sa isang bahay aliwan? Madaling sagutin yan. Agad na tumingin si Yuan Yong sa dalawang gwardiya ng prinsipe. Naunawaan ng dalawa ang kanyang ibig ipahiwatig at sabay na yumuko. Deputy Minister, kilala ng buong imperyo ang ugali ng aming prinsipe. Dahil isa siyang sugo at hindi siya maaaring magsama ng mga babae sa paglalakbay, matagal na niyang pinipigil ang kanyang pagnanasa. Pagdating namin sa isang malaking lungsod, nagsuot siya ng karaniwang kasuotan at palihim na lumabas. Walang nakakilala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kami lamang ang sumunod sa kanya bilang lihim na bantay. Malaya siyang nakagalaw hanggang sa mangyari ang trahedya. Napakuyom ang kamao ni Luo Yunhai habang nakatingin kay Yuan Yong. Kaya pala hindi niyo siya pinayagang lumabas buong araw para makapunta siya sa bahay aliwan ngayong gabi. Batid na ngayon ni Luo Yunhai ang buong plano. Sa engranding pagtanggap kanina, sapat nang magpakita ang prinsipe upang makilala siya ng lahat.
Kung lumabas siya pagkatapos noon, tiyak na lihim siyang babantayan ng Luo Alliance upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ngunit sadyang hindi iyon nangyari. Ngumisi si Wenyong. Alliance leader, huwag kang mag-akusa ng walang katibayan. Alam ng lahat na matagal nang nagtitiis ang aming prinsipe at nais lamang niyang maglibang. Ngunit sa bahay aliwan, walang dahilan siyang pinatay ng 3 batang ito. Ginampanan ko na ang tungkulin ko sa pagpaparusa sa mga gwardyang nagpabaya. Kasalanan ng prinsipe ang pagpapadala sa kanyang pagnanasa kaya siya napahamak. Ang natitira na lamang ay ang parusahan ang mga pumatay sa kanya. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay. Alliance leader, kukunin na namin ang mga bata. Subukan mo. Sigaw ni Luo Yunhai habang hinaharangan ang 3 bata. Sa isang iglap, napalibutan ng mga eksperto ng Luo Alliance si Wenyong at ang kanyang mga tauhan. Ngunit hindi man lang natinag si Wenyong. Dahil ang tunay niyang layunin ay natupad na. Alliance leader, ano ang ibig sabihin nito? Mahinahon niyang sinabi. Ako ay sugo ng gitnang rehiyon. Dumating kami bilang mga panauhin upang mapanatili ang kapayapaan. Ang aming prinsipe ay pinatay sa inyong teritoryo ng walang dahilan, ngunit nais pa rin naming maging patas at huwag hayaang maapektuhan nito ang ating ugnayan. Ang hinihiling lamang namin ay hustisya para sa Prince of Harvest. Buhay kapalit ng buhay, iyan ang batas na kinikilala ng buong mundo. Bahagya siyang umisi. Ngunit ang Luo Alliance, nakilala sa pagiging matuwid at tapat, hindi ba kayang sundin ang simpleng prinsipyong iyon? O kailangan pa ba kayong turuan ng gitnang rehiyon? Namumula sa galit si Luo Yunhai. Ano man ang mangyari, walang sinuman ang gagalaw sa kanila. Kailangan muna nilang lampasan ako. Tunay ngang matapang ka, Alliance leader. Tumingala si Wenyong sa langit habang nakangisi. Akala ko ang Double Dragon Manor ang namumuno sa kanlurang lupain. Mukhang nagbago na ang panahon at ang Luo Alliance na ngayon ang tunay na may kapangyarihan. Nang marinig iyon, bumigat ang damdamin ng lahat. Alam nilang sinasadya niyang pagawayin ang Double Dragon Manor at ang Luo Alliance. Agad na nagsalita si Emperador Yuen Kong. Kapatid, huwag kang magsalita ng walang batayan. Ang pamamahala ng Luo Alliance sa bahaging ito ng kanlurang lupain ay napagkasunduan ng lahat. Ang Double Dragon Manor mismo ang nagbigay sa kanila ng tungkuling ito. Sa ganitong kalaking insidente, karapatan ng Alliance leader na magsagawa ng masusing investigasyon. Karapatan? Mapanuyang umiti si Wenyong. Anong klaseng karapatan ang mayroon siya? Ang mga suspect ay sarili niyang anak at mga kasama nito, tapos siya pa ang magsisiyasat. Bukod pa roon, malinaw na ang katotohanan. Ano pa ang kailangang imbestigahan? Kitang-kita namang kinakanlong niya ang mga kriminal. Lalong lumala ang kanyang mga paratang. Tahimik lamang si Luo Yunhai habang pinipigil ang nag-aalab na galit. Sa huli ay tumawa si Wenyong. Mabuti. Teritoryo ito ng Luo Alliance at kami ay mga panauhin lamang. Hindi namin kayang kunin ang mga kriminal sa inyong lupain. Tumalikod siya. Ngunit ipapaalam ko ang lahat ng ito sa Sword Star Empire at sa Double Dragon Manor. Tingnan natin kung ano ang sasabihin nila. Bahagya siyang lumingon. Nais ko sanang tapusin ito ng tahimik alang-alang sa Tianyu, ang dati kong bayan. Ngunit pinili ninyong hadlangan ako. Kaya ngayon pagdurusahan nyo ang magiging kapalit nito. Pagkasabi noon ay tumawa siya at tuluyang umalis. Nataranta si Wen Kong at agad siyang hinabol. Kapatid. Sandali. Ngunit hindi na lumingon pa si Wenyong. Nakuha na niya ang gusto niya. Sa kanyang isipan ay malamig siyang umiti. Prime Minister, natupad na ang unang hakbang ng ating plano. 3 araw lamang ang lumipas, 2 jade slip ang lumipad sa himpapawid. Isa ang ipinadala kay Baili Jingwei. Ang isa naman ay sa Double Dragon Manor. Doon nalaman ng mga pinuno ng 5 lupain ang balitang ang anak ni Alliance leader Luo ang Diumanoy pumatay sa sugo ng Sword Star Empire. At gaya ng inaasahan, handa na ang tugon ni Baili Jingwei. Agad niyang ipinadala ang Zither Sword King kasama ang 5 milyong sundalo upang magtipon sa hangganan ng kanlurang lupain. Isang malinaw na banta ng digmaan. Sa Double Dragon Manor, malakas na hinampas ni Exalted Heiran ang mesa. Buwisit! Hawak niya ang 2 jade slip habang nagingit-ngit sa galit. Kakabalita pa lamang ng insidente, ngunit nakahanda na agad ang hukbo sa hangganan.
Maliwanag na matagal na nila itong pinagplanuhan. Napabuntong hininga si Exalted Baymay. Sinabi ko na noon pa man na may kakaiba sa pagpapadala nila ng mga sugo sa 4 na lupain. Isa pala itong malaking bitad. Tumigil siya sandali. Ngunit bakit tayo ang puntirya? Sa 3 ibang lupain ay walang nangyaring kaguluhan. Para bang tayo lamang ang may kasalanan? Hindi sana natin sila pinayagang makapasok. Wala nang saysay ang pagsisisi. Mariing sabi ni Heran. Magpadala agad ng mensahe sa 3 lupain. Kailangan nating magkaisa. Tumango si Baymay. Iyan na lamang ang magagawa natin. Sa kabutihang palad, 5 milyong sundalo pa lamang ang kanilang ipinadala. Mukhang hindi pa handa si Baili Jingwei na magsimula ng ganap na digmaan. Ngunit nang dumating ang panawagan ng Double Dragon Manor sa iba pang lupain. Hindi na tulad ng dati ang kanilang samahan. Hindi basta-basta ang mga sugo na ipinadala ni Baili Jingwei sa bawat lupain. Bawat isa sa kanila ay piling opisyal na bihasa sa diplomasya at panlilinlang. 1 buwan ang lumipas. Sa loob ng isang madilim na bulwagan, tahimik na nakaupo si Zhu Fan sa kanyang trono. Nakatayo sa kanyang tabi si Murong Xue. Sa ibaba naman ay nakaluhod si Wurandong, ang ikalawang batang panginoon ng Serene Shores Trading at sugo ng Deville Palace. Iyan ang nais kong gawin mo. Mahinang sabi ni Zhu Fan. Naiintindihan mo ba ang lahat? Kakailanganin mong magtiis ng kaunti. Nagpakumbabang yumuko si Wurandong. Palace Lord, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Kahit isakripisyo ninyo ako, wala akong pagsisisihan. Umiling si Zhu Fan. Hindi kita isinasakripisyo. Mukhang ito ang magiging panalong hakbang. Pagkatapos ay nagtanong siya. Kumusta na ang Lo Clan? Malapit na ba silang mapilitang kumilos? Opo, Palace Lord. Sagot ni Wurandong. Nalagay na sila sa matinding gipit. Napapalibutan sila ng mga kaaway. Humingi ng tulong ang Double Dragon Manor sa 3 lupain, ngunit lahat sila ay tumanggi. Napakunot noo si Murong Xue. Bakit? Noon ay nagkakaisa silang lumaban sa gitnang rehiyon. Bakit ngayon, sa oras ng pangangailangan ng kanlurang lupain, pinabayaan nila ito? Ngumiti si Zhu Fan. Wurandong, ikaw na ang magpaliwanag. Opo, Palace Lord. Tumayo si Wurandong at seryosong nagsalita. Miss Murong, hindi isa ang paninindigan ng 3 lupain sa usaping ito. Ang dahilan nasa panig ng gitnang rehiyon ang moral na katwiran. Moral na katwiran? Nagtatakang tanong ni Murong Xue. Tumango si Wurandong. Sa isang imperyo, ang sugo ay kumakatawan mismo sa emperador. Sa isang sekta, kinakatawan niya ang otoridad ng sect leader. At sa bawat lupain, siya ang mukha ng pinakamataas na kapangyarihan. Kaya kapag pinatay ang isang sugo, para mo na ring pinatay ang pinunong kanyang kinakatawan. Walang sinuman ang tatanggap sa ganoong pangyayari maliban na lamang kung handa na silang makipagdigma. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Iyan ang dahilan kung bakit naniniwala ang 3 lupain na ang Lo Clan ang may kasalanan, habang ang gitnang rehiyon ang nasa tama. At higit pa roon, may mga sugo rin ng Sword Star Empire sa kanilang mga lupain. Kung kikilos sila upang tulungan ang Lo Clan ngayon, para na rin nilang ipinahayag na handa silang kalabanin ang Sword Star Empire. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit wala ni isa sa kanila ang nangahas na makialam. Tumango si Zhu Fan. Ito ang tinatawag na moralidad, ang panlabas na anyo ng katarungan na kinikilala ng lahat ng tao. Likas na batas ng sangkatauhan ang magbayad ng buhay kapalit ng buhay, o kabayaran kapalit ng pinsala. Ito ang pundasyon ng bawat lipunan. Kung wala ito, watak-watak ang sangkatauhan at hindi kailanman mabubuo ang pagkakaisang minsang tinamasa ng 4 na lupain. Kaya walang sinuman ang basta-bastang makatatanggi sa prinsipyong ito. Ang pagtanggi rito ay para na ring pagtanggi sa sarili mong pagkatao. At dahil walang matibay na ebidensya ang Lo Clan upang patunayang inosente sila, walang lupain ang mangangahas na pumanig sa kanila. Nagpatuloy si Wurandong. Palace Lord, ang tinutukoy ninyong prinsipyo ang siyang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang 3 lupain. Ang tanong ngayon ay hindi kung tama o mali ang Lo Clan, kundi kung sulit ba silang tulungan. Kung hayagan silang kakampihan, para na rin nilang tinalikuran ang katarungang kinikilala ng lahat. Ngunit kung pababayaan naman nila ang Lo Clan, nangangamba silang gamitin ito ng gitnang rehiyon bilang pagkakataon upang pabagsakin ang isa sa kanilang pinakamalalakas na kakampi.
At higit pa rito, naroon din sa kani-kanilang lupain ang mga sugo ng Sword Star Empire. Kaya hindi sila makapagpakita ng anumang suporta. Ang magagawa lamang nila ay makipag-usap sa mga sugo at umaasang maaayos ang sigalot nang hindi nauwi sa digmaan. Ngumiti si Zufan. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangang may sapat na dahilan ang bawat digmaan. Kailangang nasa iyo ang moral na katuwiran. Kung wala iyon, ikaw mismo ang magiging kalaban ng buong mundo. Bahagya siyang tumawa. Bagaman natatakot ang apat na lupain sa banta ng Sword Star Empire, wala naman talaga silang dapat ikatakot. Napakamaingat ni Bailey Jingwei. Alam niyang marupok pa rin ang kasalukuyang katatagan ng Sword Star Empire. Sa oras na magpakilos siya ng napakalaking hukbo, agad nalilitaw ang mga bitak sa loob ng kanilang imperyo. Iyan ang dahilan kung bakit 5 milyong sundalo lamang ang ipinadala niya sa hangganan. Hindi iyon para magsimula ng digmaan kundi para manakot. Tumango si Wurandong. Tama kayo, Palace Lord. Alam na ngayon ni Bailey Jingwei ang tungkol sa Devil Palace. Hindi na siya maaaring magsimula ng malawakang digmaan gaya ng dati. Ngunit kahit pananakot lamang ang ginagawa niya, sapat na yon upang paniwalaan ng apat na lupain. Tumigas ang mukha ni Zufan. Ang apat na lupain ngayon ay hindi na katulad ng dati. Malaki ang naging pinsala nila sa nakaraang digmaan. Ibig sabihin kung nais nilang mapanatili ang kapayapaan kay Bailey Jingwei, kailangan nilang maghanap ng isang taong isasakripisyo. Tumayo siya. Miss Murong, pupunta tayong muli sa Luoklan. Kung maaalala ni Yunhai ang paraan ko ng pag-iisip, mababasag ang plano ni Bailey Jingwei. Ngunit hindi siya ako. Lumakad palabas si Zufan habang tahimik na sumunod si Murong Xui. Nagbigay galang si Wurandong. Mag-ingat kayo sa paglalakbay, Palace Lord. Sa punong himpilan ng Luo Alliance. Mabigat ang kapaligiran. Lahat ay naghihintay sa magiging pasya ng Double Dragon Manor habang desperadong naghahanap ng paraan upang malutas ang krisis. Ngunit paulit-ulit lamang silang bumabalik sa iisang katotohanan. Ang pagkamatay ng Prince of Harvest. Iyon lamang ang naging dahilan upang magkaroon ng sapat na katwiran ang gitnang rehiyon na magpadala ng hukbo at takutin ang kanlurang lupain. Napatay ang prinsipe sa harap ng maraming saksi. Kahit sabihin pa nilang isa lamang itong bitag, tiniyak ni Bailey Jingwei na wala siyang iniwang anumang bakas. Naglaho ang lalaking nakaitim na dumukot kay Lucifan. Sa dami ng kasamang gwardiya ng delegasyon, kahit sino sa kanila ay maaaring nagsuot lamang ng ibang anyo upang iligaw ang mga bata. Napailing si Zhuge Changfeng. Impossible. Alam nating si Bailey Jingwei ang may pakana nito. Ngunit bakit? Tayo lang ba talaga ang target niya? Kahit aminin pa natin yon, ano ang mangyayari? May mahahanap lamang silang ilang taong isisisi. Ngunit bakit niya isusugal ang buhay ng isang prinsipe kapalit ng 3 bata? Tahimik na nagsalita si Leng Wuchang. Hindi ang mga bata ang tunay niyang pakay. Alam niyang hinding-hindi sila isusuko ni Clan Head. Sumulyap siya kay Luo Yunhai. Tahimik itong nakaupo, malalim ang iniisip. Sa kabilang panig ng silid, umiiyak si Luo Sifan habang yakap siya ng kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Wen Tao at Wu Qingqiu. Agad na tumayo si Luo Yunhai. Kumusta? Ano ang sinabi ng mga exalted? Nagkatinginan ang dalawa bago nagsalita si Wu Qingqiu. Brother Yunhai. Tayo ang itinuturing na may kasalanan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy ding nakikipag-usap si Bailey Jingwei sa 3 lupain upang huwag silang makialam. Para sa kanila, isa lamang itong personal na alitan at walang kinalaman sa kapakanan ng 4 na lupain. Nais lamang nilang maiwasan ang digmaan. Ang pasya ng mga exalted. Huminto siya sandali. Bawat isa ay dapat unahin ang sarili. Handa nilang isakripisyo ang 3 batang iyon kapalit ng kapayapaan ng kanlurang lupain. Kung hindi maaayos ang usaping ito, patuloy tayong idiin ng gitnang rehiyon habang pababayaan lamang tayo ng iba pang 3 lupain. Napabuntong hininga si Zhuge Changfeng. Inaasahan ko na rin. Lalong napaiyak si Luo Sifan sa bisig ng kanyang ina. Mahinang hinaplos ni Yu ang kanyang likod. Sifan, huwag kang matakot. Hinding-hindi kita pababayaan. Ngunit maging ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit. Mariing nagitngit si Luo Yunhai. Ibig sabihin
Nais ng mga exalted na ang anak ko ang akuin ang kasalanan upang umatras ang gitnang rehiyon. Tahimik na yumuko si Wen Tao at Wu Qingqiu. Hindi ba nila alam na isinangkot lamang siya? Sigaw ni Luo Yunhai. Napabuntong hininga si Wu Qingqiu. Alam ng lahat ang katotohanan. Ngunit wala tayong ebidensya. May sapat na dahilan ang gitnang rehiyon upang magdeklara ng digmaan, habang walang sapat na dahilan ang ibang lupain upang makialam. Paano nila matutulungan ang Luo Alliance kung ang lalabas ay kinakampihan nila ang mga kriminal? Walang pinuno ang tatanggap niyon. Kahit sa panlabas na anyo lamang kailangang nasa tama ang dahilan ng digmaan. Mahinang tinapik ni Wen Tao ang balikat ni Luo Yunhai. Brother Yunhai, patawad. Hanggang dito lamang ang maitutulong namin. Napatingin si Luo Yunhai sa umiiyak niyang anak. Mabilis siyang tumayo at walang salitang lumabas ng silid. Walang humabol sa kanya. Alam nilang kailangan muna niyang mapag-isa. Bagaman 5 milyong sundalo lamang ang nasa hangganan. Isang Sword King ang namumuno sa kanila. Kapag sumiklab ang digmaan, hindi mabilang ang magiging biktima. At iyon ang pinakahuling bagay na nais mangyari ng kanlurang lupain. 3 araw ang lumipas. Sa kalaliman ng isang madilim na kabubatan. Tahimik na naglalakad si Wenyong nang biglang lumitaw sa kanyang harapan si Luo Yunhai. Ngumiti si Wenyong at magalang na yumuko. Alliance Leader Luo. Ikaw pala ang nag-anyaya sa akin dito. Ano ang nais mong pag-usapan sa napakagandang gabing ito para sa pagpatay? Malamig ang tingin ni Luo Yunhai. Palayain mo ang mga bata. Tumawa si Wenyong. Alliance Leader. Napakalaki ng kasalanan ng anak mo. Pinatay niya ang pinakamamahal na prinsipe ng aming imperyo. At ngayon, gusto mo lamang na palayain ko siya. Hindi ako ang dapat mong pakiusapan. Ako ay isang sugo lamang. Wala akong kapangyarihang patawarin ang isang kriminal ng estado. Tumalim ang tingin ni Luo Yunhai. Tama na ang pagpapanggap. Tayo lang ang narito. Sabihin mo sa akin. Bakit mo ginagawa ito? Sumulyap sa paligid si Wenyong bago muling ngumiti. Wala naman talaga. Simula pa lang, iisa na ang layunin namin. Bigyan ng hustisya ang Prince of Harvest. Dakpin ang mga salarin at parusahan sila. Sadyang binigyang diin niya ang huling mga salita habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Luo Yunhai. Naintindihan ito ni Luo Yunhai. Walang kasalanan ng mga bata. Walang saysay ang kunin sila. Huminga siya ng malalim. Ako ang sasama sa inyo. Si Baili Jingwei ang may gusto sa akin, hindi ba? Kaya ako na lamang ang dadalhin niyo sa gitnang rehiyon. Bahagyang natawa si Wenyong. Sa gitnang rehiyon? Alliance Leader Luo, ikaw ang marshal ng kanlurang lupain. Halos kalahati ng kanlurang lupain ang sumusunod sa iyo. Walang sinumang mangangahas na dukutin ka. Kapag ginawa namin yon, tiyak na mag-aalsa ang lahat ng iyong mga kaalyado at muling sasabog ang digmaan. Kahit matagal na akong wala rito, alam kong ang Luo Alliance ay inuuna ang kabutihan at napakarami nitong kakampi. Kapag ginalaw ka namin para na rin naming sinundot ang pugad ng mga putakti. Nanlilisik ang mga mata ni Luo Yunhai. Tama na. Hindi ba kailangan niyo ng dahilan? Aaminin kong ako ang nag-utos sa mga batang patayin ang Prince of Harvest. Mga tauhan ko lamang sila. Ako ang tunay na utak. Ako ang may pananagutan. Dalhin niyo ako at pabayaan na ang mga bata. Matagal siyang tinitigan ni Wenyong bago ngumiti. Totoo ba yan? Ang salita ko ay hindi ko binabawi. Napakabuti. Kung iyan ang kagustuhan ng Alliance Leader, pagbibigyan kita. Ngunit huwag mong babawiin ang sinabi mo. Nagniningning ang kanyang mga mata. Alliance Leader, mauna ka na. At tandaan mo, ang 5 milyong sundalong nasa hangganan ay hindi aalis hanggat hindi ka nakakarating sa teritoryo ng Sword Star Empire. Kalmadong tumugon si Luo Yunhai. Hindi mo na kailangang ipaalala yon. At tahimik siyang naglakad pasulong. Sumunod si Wenyong, baka sa kanyang mukha ang matagumpay ng ngiti. Kinabukasan ng umaga. Isang nakakagulat na balita ang kumalat sa buong kanlurang lupain. Si Alliance Leader Luo Yunhai, ang marshal ng kanlurang lupain, ang umano'y nag-utos sa pagpatay sa Prince of Harvest. At ayon sa opisyal na pahayag, dadalhin siya ni Deputy Minister Yi Wenyong sa Sword Star Empire upang litisin at ipapatay bilang pangunahing salarin.
Humagibis ang delegasyon ni Wenyong habang naghahanda ng umalis, ngunit libu-libong mandirigma ang nakapalibot na sa maliit na kabisera ng imperyo ng Tianyu, handang sumabak sa digmaan anumang oras. Napasinghal si Wenyong at sinulyapan ang kalmadong si Luo Yunhai. Alliance leader, sinabi ko na sayo, napakarami mong kaibigan. Hindi pa nga tayo nakakaalis, heto na silang lahat. Lumapit si Luo Yunhai at yumukod sa harap ng nagtipong mga tao. Mga kaibigan, umatras na kayo. Maraming salamat sa inyong malasakit sa akin at sa Luo Alliance. Ngunit ang alitan sa pagitan ng gitnang rehiyon at kanlurang lupain ay nagsimula dahil sa akin. Bilang marshal ng kanlurang lupain, tungkulin kong ialay ang aking buhay upang mapanatili ang kapayapaan. Sana'y igalang ninyo ang pasyang ito. Muli siyang yumukod. Sabay-sabay na yumukod ang napakaraming tao bilang tugon. Iginagalang namin ang katuwiran ni Alliance Leader Luo. Papa! Humagulgol si Luo Sifan habang tumatakbo patungo sa kanyang ama. Papa, kasalanan ko ang lahat. Ako ang dapat managot, hindi ikaw. Ngumiti si Luo Yunhai at marahang hinaplos ang ulo ng anak. Sifan, wala kang kasalanan. Ako talaga ang pakay nila. Kung hindi, bakit agad silang pumayag nang sabihin kong ako ang may sala? Bumalik ka na. Huwag mong hayaang maging pabigat ito sa buong buhay mo. Magiging maayos din ang lahat. Papay. Patuloy sa pag-iyak si Luo Sifan. Lumapit si Long Jianshan at si Nianyang, parehong nakayuko at puno ng pagsisisi. Nais sanang pigilan ni Luo Yunchang, Yu Zhu Changfeng at ng iba pa ang kanilang pinuno, ngunit alam nilang buo na ang kanyang pasya. Si Yu lamang ang lumapit at hinawakan ang kamay ni Luo Yunhai. Sasama ako sayo. Yu Simula nang una tayong magkahawak ng kamay, hindi na tayo kailanman naghiwalay. Ngumiti siya bago humarap kay Luo Yunchang. Ate, ipinagkakatiwala ko sayo si Sifan. Nanginginig ang mga mata ni Luo Yunchang habang mabigat na tumango. Nanay, ikaw rin. Lalong humagulgol si Luo Sifan. Marahang hinaplos ni Yu ang kanyang pisngi. Kapag nagsama na ang mag-asawa, kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa kanila. Sifan, hinding-hindi ko iiwan ang iyong ama. Patawad kung hindi na kita maalagaan. Papa. Mama. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, bigla siyang pinatulog ni Yu sa pamamagitan ng isang marahang hampas at ipinasa kay Luo Yunchang. Tahimik na tinanggap ni Luo Yunchang ang walang malay na dalaga. Habang papalayo siya, patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Humarap si Luo Yunhai kina Zhu Changfeng at sa iba pang mga tagapangasiwa. Iniiwan ko sa inyo ang Luo clan. Pagkatapos ay sumama na siya sa escort ni Wenyong. Sa kanilang paglalakbay, sinumang may dangal ay lumabas upang ihatid siya. Alam ng lahat na isinangkalan lamang ang Luo clan. Kaya naman inako ni Luo Yunhai ang kasalanan ng kanyang anak upang pigilan ang pagsiklab ng digmaan. Dahil sa kanyang sakripisyo, lalo siyang hinangaan at iginalang ng buong kanlurang lupain. Maging si Emperador Yuan Kong, ang lahat ng mga sect leader, at maging ang dati nilang kaaway na si Qin Hao ng Qin Society ay dumating upang ihatid siya. Halos lahat ng tanyag na personalidad sa kanlurang lupain ay naroon. Kahit si Wenyong ay hindi napigilang mabigla. Mas malaki pala ang impluensya ng Luo Alliance kaysa sa inaakala ko. Ang tanging wala ay ang Double Dragon Manor. Mula sa isang madilim na sulok, tahimik na pinagmamasdan ni Zhu Fan ang lahat. Iyong matatandang iyon, kahit kaunting pagpapakita man lang ng suporta ay wala. Ang taong ito ay isinakripisyo ang sarili para sa kanlurang lupain, ngunit ni hindi man lang sila nagpakita. Kapupuotan lamang sila ng mga tao. Napangiti si Murong Xu. Hindi mo ba siya ililigtas? Hindi siya napatay ni Dan Qingshen, pero mamamatay naman siya sa kabisera ng Sword Star Empire. Umiling si Zhu Fan. Akala mo ba pinaghirapan ni Baili Jingwei ang lahat ng ito para lamang sa isang Luo Yunhai? Isa lamang siyang piyesa sa chessboard. Kapag wala ng silbi ang piyesa, saka lang ito itinatapon. Ngunit hindi pa ubos ang halaga ni Yunhai. Hindi siya papatayin ni Baili Jingwei hanggat hindi niya napapakinabangan ng husto. Ibig mong sabihin kikilos na si Baili Jingwei? Ngayong hawak na niya si Yunhai, sapat na ang mga piyesa niya para simulang isagawa ang kanyang plano. At kapag gumalaw na siya saka rin ako kikilos. Napabuntong hininga si Zhu Fan. Lumipas na ang 100 taon, ngunit walang naging pag-unlad ang mga pinuno ng 4 na lupain.
Nilalaro lamang sila ni Bailey Jingwei na parang mga puppet. Napangiti si Murong Xu. May iba pa bang paraan para harapin ito? Sa tingin ko marangal ang ginawa ni Luo Yunhai, ang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng nakararami. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan niya? Napailing si Zufan. Marangal na ang ialay ang buhay para sa kapayapaan. Pero hindi niya yon ginawa dahil yon ang pinakamainam na solusyon. Ginawa niya yon dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Sinadya siyang ipitin ni Bailey Jingwei. Humarap siya kay Murong Xu. Miss Murong, ang dangal na pinahahalagahan niyo ni Yunhai, pati ng napakaraming tao, ay isa ring malaking kahinaan. Madalas, ito pa mismo ang dahilan ng sariling kapahamakan. Bakit mo nasabi yan? Hindi ba sinabi kong ikukwento ko sa iyo ang isang kwento? Tamang-tama ang pagkakataon. Ngumiti si Zufan at nagsimulang magsalaysay. Noong unang panahon, may dalawang kahariang laging nagdidigmaan. Kapag may mga bihag sa digmaan, minsan ay nagpapalitan sila, ngunit kadalasan ay ginagawa nila itong mga alipin. Nagpalabas ng batas ang isa sa mga kaharian, sinumang makapag-uwi ng kanilang kababayang bihag ay bibigyan ng malaking gantimpala. Dahil dito, maraming mga ngalakal ang nagtungo sa kabilang kaharian upang tubusin ang mga bihag at ibalik ang mga ito. Kapalit nito ay tumanggap sila ng karangalan at kayamanan. Ngunit may isang tao na tumangging tanggapin ang anumang gantimpala at kusang ibinigay ang lahat sa pamahalaan. Ano sa tingin mo ang taong iyon? Sumagot si Murong Xu. Marangal siya. Mabait. Hindi niya iniisip ang sariling pakinabang. Isa siyang taong may mataas na dangal. Iyan ang katuwirang kinagisnan mo, hindi ba? Tumawa si Zufan. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang kwento. Nang bumalik ang lalaking iyon sa kanyang guro at buong pagmamalaking ikinuwento ang kanyang ginawa, ano sa tingin mo ang naging reaksyon ng kanyang guro? Kung matuwid din ang guro niya, tiyak na pupurihin siya. Matuwid niya ang kanyang guro. Ngunit sa halip na purihin siya, dalawang malalakas na sampal ang ibinigay niya. Nanlaki ang mga mata ni Murong Xu. Bakit? Ngumisi si Zufan. Yan din ang tanong ng alagad. Sinabi ng guro. Matapos maipatupad ang batas, maraming tao ang nagsimulang tumubos ng mga bihag dahil may gantimpalang naghihintay sa kanila. Ngunit paano kung may tumulad sa iyo at tumanggiring tumanggap ng gantimpala? Kailangan ng salapi upang matubos ang mga bihag. Kapag hindi na tinanggap ng mga tao ang gantimpala, iisipin ng iba na ang pagtanggap nito ay kawalan ng dangal. Sa huli, sino pa ang gugustuhin gumastos ng sariling pera para tubusin ang mga bihag? Kapag wala nang gustong gumawa nito, habang buhay nang mananatiling alipin ang mga bihag. Kaya sabihin mo sa akin. Ang ginawa ba ng taong iyon ay tunay na katuwiran o naging sanhi pa ng mas malaking kasamaan? Natigilan si Murong Xu. Wala siyang maisagot. Nagpatuloy si Zufan. Ang katuwirang pinaniniwalaan mo ay hindi palaging nakabubuti sa mga tao. At ang itinuturing mong kasamaan ay hindi rin laging nagdudulot ng kapahamakan. Naglabas siya ng isang puting papel. Katulad ng papel na ito. Sa paningin ko, ako ang nasa tama. Sa paningin mo naman, ikaw ang nasa tama. Pero sino ang makapagsasabing alin ang tunay na tama? Sino ang tunay na mas malinaw ang pananaw? Napahigpit ang dibdib ni Murong Xu. Ngumiti si Zufan habang iwinawasiwas ang papel. Sa huli, hindi natin pinipili ang tama o mali. Pinipili natin kung ano ang gusto nating makita at harapin. Kapag naunawaan mo ang tunay na hangarin ng mga tao, sapat nang bigyan mo sila ng pagkakataong makamit iyon. Tulad ng kwento, ang tunay na layunin ay iligtas ang mga bihag, hindi ang magpakitang gilas sa sariling moralidad. Ang sobrang pagpapakita ng kabanalan ay minsan pang nagiging hadlang kaysa tulong. Tahimik na nagtanong si Murong Xu. Kung ganoon paano natin malalaman kung ano talaga ang nais ng mga tao? Ngumiti si Zufan. Sa pagsunod sa agos ng panahon. Likas na makasarili ang tao. Hindi mo yan maitatanggi. May mga demonyong naninirahan sa puso ng bawat isa. Hindi mo rin yan maikakaila. Ngunit hindi ibig sabihin ito na hindi na sila maaaring gumawa ng mabuti. Tulad ng batas na nag-udyok sa lahat na tubusin ang mga bihag, natupad nila ang kabutihan habang natutupad din ang kanilang hangarin sa kayamanan at karangalan. Iyan ang tunay na agos ng mundo. Natural lamang na maging makasarili ang isang mabuting tao.
Ang tunay na katuwiran ay hindi ang lipulin ang mga demonyo sa puso, kundi ang tanggapin ang mga ito. Sapagkat maaaring ang katuwiran at ang landas ng demonyo ay hindi pala magkasalungat gaya ng inaakala ng karamihan. Matagal na tinitigan ni Murong Xu si Zufan bago marahang tumango. Ibig mong sabihin, maaari ang anumang paraan, mabuti man o masama, basta't ang kahihinatnan ay makabubuti sa nakararami. Ngumiti si Zufan. Para sa isang matuwid at marangal na tao tulad mo, Miss Murong, iyan ang sagot na gusto mong marinig. Nagpatuloy siya. May isa pa akong kwento. Isang magnanakaw ang pumasok sa bahay ng isang mayaman upang magnakaw. Ngunit pagpasok niya, nakita niyang naghihingalo na ang may-ari ng bahay. Sa halip na tumakas, humingi siya ng saklolo upang mailigtas ito. Nahuli siya pagkatapos. Ngunit nang litisin siya, pinalaya siya ng hukom. Ang hatol ay ganito. Mas gugustuhin kong magkaroon ng mga magnanakaw na nagliligtas ng buhay kaysa sa isang mundong walang sinumang tutulong sa kapwa habang may naghihingalo. Napangiti si Zufan. Iyan din ay pagsunod sa agos ng panahon. Ayon sa batas, mali ang pagpapalaya sa isang magnanakaw. Ngunit ang naging epekto nito ay mas naging mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa anumang kayamanan. Unti-unting mabubuo ang paniniwalang kahit magnakaw ang isang tao, hindi siya dapat manakit o pumatay. Ang mga gumagawa ng karahasan ay mabibigyan ng mabigat na parusa, samantalang ang mga hindi nananakit ay magkakaroon ng mas magaang hatol. Masama pa rin ang magnakaw. Masama pa rin ang paggawa ng krimen. Ngunit dahil sa ganitong pag-iisip, mas kaunti ang masasaktan at mamamatay. Hindi dahil sa kabutihan para sa iba, kundi dahil nais din nilang iligtas ang sarili. Tahimik na tumango si Murong Xu. Unti-unting nagbabago ang kanyang pananaw habang natutuklasan ang isang bagong paraan ng pagtingin sa tama at mali. Napangiti si Zufan habang pinagmamasdan ang malawak na hanay ng mga taong naghahatid kay Luo Yunhai. Tungkol naman kay Yunhai, inako niya ang kasalanan upang mapanatili ang kapayapaan sa kanlurang lupain. Isang marangal at kahangahangang desisyon. Ngunit pagkatapos noon, nagtagumpay ang plano ni Baili Jingwei. Anong plano? Ang hatiin ang kanlurang lupain. Ipinaliwanag ni Zufan. Masyadong mabilis ang paglaki ng Luo Alliance nitong nakaraang 100 taon. Napansin ito ng Double Dragon Manor na siyang tunay na pinuno ng kanlurang lupain. Katulad ito ng naging simula ng Luo Clan noon. Noong panahong ako ang namamahala, mabilis kong pinalakas ang Luo Clan upang maagaw agad ang kapangyarihan bago pa makapaghanda ang mga kalaban. Ngunit mas mabilis pa ang paglago ng Luo Alliance. Ang problema lamang, wala pa silang sapat na lakas upang tuluyang higitan ang Double Dragon Manor. Kaunting panahon na lang ang kailangan nila. At iyon ang kinatatakutan ng Double Dragon Manor. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Kapag agawin mo ang trono ng pinuno, kailangan mong kumilos ng mabilis upang mabawasan ang panganib. Noong ako ang namahala sa Luo Clan, itinago ko ang aming tunay na lakas upang walang makapansin. Ngunit ang Luo Alliance, napansin na ng lahat ang kanilang ambisyon ilang dekada pa lamang ang nakalipas. Habang lumilipas ang panahon, lalo lamang lumalaki ang pagdududa ng Double Dragon Manor. Nang dumating si Dan Qingshen, at nang mangyari ang insidente sa prinsipe, nakita nila ang pagkakataong pahinain ang Luo Alliance. At sa bitak na yon, doon papasok si Baili Jingwei. Napakunot noo si Murong Xu. Ibig mong sabihin, hindi talaga niya balak lusubin ang kanlurang lupain. Ang gusto niya ay pagawain ang Luo Alliance at ang Double Dragon Manor. Eksakto. Tumango si Zufan. Kapag nagsimula ang isang tunay na digmaan, magsasanib puwersa ang 4 na lupain. Bukod pa roon, naroon pa ang Devil Palace na lihim na nakatago sa gitnang rehiyon. Hindi iyon gugustuhin ni Baili Jingwei. Kaya ang kaya lamang niyang gawin ay gumawa ng maliit na sigalot. Palalalimin niya ang hidwaan sa pagitan ng Luo Alliance at ng Double Dragon Manor. Dati may bahagyang lamat lamang. Ngayon, isa na itong malalim na bitak. Tinuro niya ang nagtitipong mga tao. Tingnan mo ang impluensya ng Luo Alliance. Kapag may nangyari kay Yunhai, hindi lamang ang Luo Alliance ang magagalit, kundi halos lahat ng puwersa sa kanlurang lupain. Ang Double Dragon Manor ang kinikilalang pinuno. Sa loob ng sariling bakuran, maaari nilang pagalitan ang kanilang mga nasasakupan. Ngunit kapag may banyagang umaapi rito,
Obligasyon nilang protektahan ang mga ito. Ngayon, alam ng buong mundo na ang Luo Alliance ay naging biktima ng isang malinaw na sabuatan. At kahit isinakripisyo na ni Yunhai ang sarili, wala man lamang ipinakitang suporta ang Double Dragon Manor. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ng ibang mga puwersa? Mawawalan sila ng tiwala. Napabuntong hininga siya. Maaaring banta ang Luo Alliance sa kanilang kapangyarihan. Ngunit bilang pinuno, dapat pa rin nilang gampanan ang kanilang tungkulin. Kaya nga nagtataka ako kung paano naging pinuno ng kanlurang lupain ang matatandang iyon. Napangiwi si Murong Xu. Libu-libong taon nang iginagalang ang dalawang exalted bilang mga taong matuwid at marangal. Hindi tulad mong tuso at mapanlinlang. Napangiti si Zufan. Kahit gaano pa sila kamatuwid, may sarili rin silang mga pagnanasa. May kasakiman din sila. Pagnanais sa kapangyarihan, sa katanyagan, sa impluensya. Paano nila basta na lamang tatalikuran ang kanilang tungkulin dahil lamang nakikita nilang hadlang ang Luo Alliance? Napabuntong hininga si Murong Xu. Totoo nga. Habang tumatanda ang isang tao, mas madaling manghina ang kanyang puso. Tumango si Zufan. Pero hindi naman sila ganap na masama. Kahit papaano, kinausap pa rin nila ang iba pang lupain at hindi nila tuluyang isinuko ang Luo Alliance. Ibig sabihin, alam pa rin nila ang tama at mali. Hindi pa sila lubusang nilamon ng kasakiman. Isa na yung uri ng kabaitan para sa isang pinuno. Pero kung ako ang nasa lugar nila, ano ang gagawin mo? Ngumiti si Zufan. Matagal nang abo ang Luo Clan. Napailing si Murong Xu. Dapat talagang magpasalamat ang Luo Clan na naging tagapangasiwa kanila at hindi ka naging kaaway. Pagkatapos ay nagtanong siya. Hindi ba sinabi mong mayroon kang sariling solusyon? Ano yon? Napangiti si Zufan. Hindi mo magugustuhan. Sabihin mo na. Hindi naman talaga mangyayari. Mas bukas na rin ang isip ko ngayon. Dahan-dahang lumitaw ang pilyong ngiti sa labi ni Zufan. Kung ako ang tatanungin, papasimulan ko ang digmaan. Lalaban ako kasama ang buong Luo Alliance. Kahit gaano pa karami ang mamatay. Akala ba nila ganoon lang nila ako mapuputol? CJ. Subukan nila. Natulala si Murong Xu. Iyan ang solusyon mo. Para mo namang isinusugal ang buhay ng lahat para lamang mailigtas ang sarili mo. Tumawa si Zufan. Hindi ba sinabi kong hindi mo magugustuhan? Pagkatapos ay ngumiti siya. Pero biro lang iyon. Ang tunay kong plano ay mas simple. Lumaban hanggang sa huli. Hindi ba't may kasabihang? Kinatatakutan ng matatapang ang matitibay ang loob at kinatatakutan ng matatapang ang mga taong wala nang pakialam sa buhay. Minsan, ang pinaka-nakakatakot ay ang taong handang isugal ang lahat. Napailing si Murong Xu. Wala nang mas baliw pa kaysa sayo. Pero kaya ba talaga yon ng Luo Alliance? Hindi nila kailangang gawin. Kailangan lamang nilang ipakitang handa silang gawin. Katulad lang ng ginawa ni Bailey Jingwei. Napangiti siya. Naaalala mo ba ang pinag-usapan natin kanina? Tungkol sa agos ng panahon? Tama. Nagpatuloy si Zufan. Wala pang ikasampu ng lakas ng gitnang rehiyon ang Luo Alliance. Ngunit sapat na ang isang maliit na apoy upang magsimula ang napakalaking sunog. Kasama ang ilang kaalyado, hawak nila ang halos 1/4 ng lakas ng kanlurang lupain. Ano ang gagawin ng Double Dragon Manor? Pababayaan ba nilang wasakin sila ng gitnang rehiyon? Kung ganoon, ano pa ang matitira sa kanlurang lupain? Maaaring mapasakan nila ang buong lupain. Ngunit ang kapalit nito ay ang galit ng lahat. Tumitig siya sa malayo. At ang iba pang 3 lupain? Manonood lang ba sila habang nauubos ang kanlurang lupain? Kapag bumagsak ang isa, kasunod na rin ang iba. Sa puntong iyon, wala nang pakialam ang sinuman sa dangal o reputasyon. Kaya ang tunay kong plano ay gawing bihag ang buong kanlurang lupain. Kasama ang 4 na lupain. Kasama ang buong mundo. Pipilitin ko silang lumaban alang-alang sa sarili kong layunin. Napailing si Murong Xu. Pero kung ganoon, hindi ba't mauwi lamang iyon sa panibagong pandaigdigang digmaan? Napakaraming mamamatay. Isa kang baliw. Hindi mo iniisip ang magiging kapalit.
Mas makatuwiran pa rin si Luo Yunhai. Tumawa si Zhu Fan. Tunay ngang maaasahan si Yunhai. Ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya. Pero nakalimutan mo yata. Wala nang kakayahan ang gitnang rehiyon na muling makipagdigma laban sa apat na lupain. Iyan ang dahilan kung bakit hanggang pananakot lamang ang kayang gawin ni Bai Li Jingwei. Iyan ang tinatawag kong pagsunod sa agos ng panahon. Sa huli, mauwi lamang ang lahat sa walang saysay na usapang pangkapayapaan. At mamamatay ang prinsipe ng walang kabuluhan. Napabuntong hininga si Murong Xue. Napakasama mong mag-isip. Ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang isipan, unti-unti niyang naunawaan na bagamat tila baliw ang plano ni Zhu Fan, ang magiging bunga nito ay maaaring magdala ng mas mabuting kinabukasan. Marahil, doon nga nagtatagpo ang katuwiran at ang landas ng demonyo. Kung naisip mo ang ganitong paraan, bakit hindi yon naisip ng Luo clan? Hindi ganoon kasimple. Sagot ni Zhu Fan. Mahuhusay sina Leng Wuchang at Zhu Changfeng. Ngunit hindi nila kailanman imumungkahi ang isang plano hanggat wala silang ganap na katiyakan. Bakit? Dahil ang ganitong plano ay nangangailangan ng napakaraming piyesa. Hindi nila alam kung gaano kalakas ang Devil Palace. Hindi nila alam kung makikipagtulungan ba ito. Hindi rin nila alam ang tunay na limitasyon ni Bai Li Jingwei. At higit sa lahat, hindi nila alam kung kakayanin ba ng Luo Alliance ang ganitong panganib. Napakaraming hindi tiyak. At ang pinakamalaki sa lahat, ang takot nilang tuluyang galitin ang Double Dragon Manor at ang iba pang mga pinuno ng lupain. Ang ganitong estratehiya ay hindi kailanman maiisip ng mga taong laging naglalaro ng ligtas. Mahuhusay silang mga strategist. Ngunit hindi sila tunay na mga pinuno. Tumango si Murong Xue. Tama. Bukod sa isang demonyong tulad mo, sino pa ba ang magsusugal gamit ang buong populasyon bilang alas? Ngumiti si Zhu Fan. Gayunpaman, hindi rin masamang maging maingat. Wala pa rin silang sapat na pundasyon upang sumugal ng ganoon kalaki. Sa huling pagkakataon, sinulyapan niya si Luo Yunhai sa malayo. Pagkatapos, tahimik siyang naglaho. At walang imik na sumunod sa kanya si Murong Xue. Matapos akuin ni Luo Yunhai ang kasalanan sa pagkamatay ng prinsipe ng Central Area, umatras rin ang hukbong may 5 milyong sundalo. Nakahinga ng maluwag ang apat na lupain, masayang naiwasan ang isa na namang malawakang digmaan. Anuman ang tunay na balak ni Bai Li Jingwei, wala ni isa sa kanila ang gustong muling makipagdigma sa kanya. Sa lakas, bilang ng hukbo, at dami ng pinakamalalakas na eksperto, malinaw na dehado ang apat na lupain laban sa Central Area. Noong nakaraang digmaan, si Zhu Fan ang namuno at nakapantay sa talino ni Bai Li Jingwei. Ngunit ngayon, sino pa ang maaaring tumapat sa kanyang mga estratehiya? Habang nagdiriwang ang mga pinuno ng ibang lupain, balot naman ng matinding kalungkutan ang angkan ng Luo. Tahimik na nakaupo ang lahat. Si Luo Yunchang at ang tulalang si Luo Sifan ay parehong nag-aalala. Bumuntong hininga ang tatlong pangunahing tagapayo, habang ang mga nakatatandang eksperto ay nakayuko, tila nawala ng dating tapang. Bang! Malakas na hinampas ni Li Jingshan ang mesa at tumayo. Hahabulin natin ang clan head. Ililigtas natin siya at magtatago muna hanggang lumipas ang gulo. Agad siyang sinigawan ni Leng Wuchang. Kalokohan! Nakalimutan mo na ba kung sino ang may hawak sa kanya? Ang Sword Star Empire. Nakalimutan mo na ba ang nakakahiyang pagkatalo natin kay Dan Qingshen? Ililigtas mo siya. Baka ikaw pa ang unang mamatay. Nagulat ang lahat. Kilala si Leng Wuchang bilang magalang sa mga nakatatanda, ngunit ngayon ay nawalan na rin siya ng pagpipigil. Halatang mabigat din sa kanya ang nangyari. Muling hinampas ni Li Jingshan ang mesa. Kung ganoon, pababayaan na lang ba nating bitayin ang clan head? 100 taon na akong lumalaban kasama niya, pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong galit. Tahimik na nagsalita si Zhu Changfeng. Elder Lei sandali. Matalas ang kanyang tingin. Si Bai Li Jingwei ang kinikilalang pinakamahusay na ministro sa buong mundo. Hindi siya gagawa ng ganito kakomplikadong plano para lamang patayin ang ating clan head. Sa totoo lang, gaano man kalakas ang Luo Alliance, hindi pa rin ito sapat para pagtuunan niya ng buong pansin. Hindi pa tapos ang kanyang plano. Maghintay tayo. Tahimik na tumango ang lahat. Biglang lumiwanag ang mukha ni Luo Sifan.
Grandpa Zhuge, ibig sabihin, mabubuhay pa si tatay. Tumango si Zhuge Changfeng. Sa tingin ko, isa pa lamang siyang piyesa sa laro ni Bailey Jingwei. At ang isang piyesa ay hindi agad itinatapon hanggat may silbi pa. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Pero napakatuso ni Bailey Jingwei. Kahit mahulaan natin ang susunod niyang hakbang, ano naman ang magagawa natin? Wala tayong lakas para makipagnegosasyon sa kanya. Kung nandito lang sana si Steward Zhuo. Napabuntong hininga rin si Leng Wuchang. Kung nandito si Steward Zhuo, hinding-hindi sana nadakip ang clan head. Sigurado akong may paraan siyang baliktarin ang sitwasyon at pagbayarin ang central area. Lahat ay tahimik na tumango habang inaalala ang nakaraan. Steward Zhuo. Mahinang bulong ni Luo Sifan. Siya ba ang lalaking mahal ni Auntie? Paano niya maililigtas si tatay? Marahang hinaplos ni Luo Yunchang ang ulo nito at mapait nang umiti. Kung narito siya, wala sanang problema ang Luo clan. Nagpatuloy si Li Jingshan. Sifan, baka hindi mo alam, pero si Steward Zhuo ang unang steward ng Luo clan at ang tunay na nagtatag ng Luo Alliance. Alam ng unang 7 elders kung gaano siya kalakas noon. Napakalaki ng naging ambag niya sa pag-angat ng ating angkan. Pagkatapos ay naging seryoso siya. Ang clan head ay namumuno sa pamamagitan ng kabutihan, kaya minamahal siya ng mga tao. Pero si Steward Zhuo baka lang kanyang pamumuno. Marami sa amin ang nanginginig kapag siya ang kaharap. Ngunit higit sa lahat, siya ang taong pinakaiginagalang namin. Kung si clan head ay isang matuwid na pinuno, si Steward Zhuo naman ay isang mabagsik na pinunong nagtayo ng pundasyon ng Luo Alliance. Kung wala siya, wala rin ang Luo Alliance ngayon. Namangha si Luo Sifan. Talaga? Akala ko boyfriend lang siya ni Auntie, kaya hindi niyo siya pinag-uusapan para hindi siya malungkot. Hindi ko akalaing ganoon pala siya kahalaga higit pa sa 7 elders. Umiling si Yuming. Hindi lang mahalaga. Sapagkat kahit ang 7 elders ay yumuyuko sa kanyang harapan. Tahimik siyang napangiti habang inaalala ang nakaraan. Sa madaling salita, siya ang tunay na clan head ng Luo clan at siya rin ang kadiliman nito. Kadiliman? Tumango si Yuming. Hindi lalaki ang Luo clan kung walang madilim na nakaraan. Si Steward Zhuo ang humawak sa lahat ng maruruming gawain. Hindi siya natakot gawin ang anumang kinakailangan. Pagkaalis niya at maupo si clan head, nagbago ang buhay natin. Nananatili pa rin ang ating madilim na bahagi sa pamumuno ng 2 matandang iyon, pero hindi na ito kasing bigat noon. Unti-unti tayong naging simbolo ng dangal at katapatan, kaya minahal tayo ng mga tao. Nagreklamo agad sina Zhuge Changfeng at Leng Wuchang. Ha Yuming! Huwag mong sirain ang imahe namin kay Sifan. Tama! Para bang hindi ka rin galing sa kadiliman? Napangiti lamang si Yuming. Ako? Hindi ko naman itinago iyon kailanman. Hindi ako kailanman umalis sa dilim. Pagkatapos ay naging seryoso siya. Isang bagay lang ang sigurado. Kailangan nating iligtas ang clan head. Hindi sa pamamagitan ng dangal kundi gamit ang pinakamadilim at pinakamaruming paraan. Mga matatanda, ilabas niyo ang lahat ng marurumi nating taktika noong araw. Tingnan natin kung may magagamit pa tayo. Napailing si Zhuge Changfeng. Kung mayroon pa sana, matagal na naming ginawa. Paulit-ulit na naming pinag-isipan, pero wala kaming maisip. Mukhang si Steward Zhuo lang talaga ang kayang makipagsabayan kay Bailey Jingwei. Muling nagliwanag ang mukha ni Luo Sifan. Talaga bang maililigtas ni Steward Zhuo sina mama at papa? Sumagot si Zhuge Changfeng. Kung may isang taong kayang pantayan si Bailey Jingwei at iligtas sila yon ay si Steward Zhuo. Noong World War 100 taon na ang nakalipas, halos walang makapigil sa hukbo ng Central Area na pinamumunuan ni Bailey Jingwei. Dahil wala ng ibang paraan, hinirang ng 4 na lupain si Steward Zhuo bilang Grand Marshal. Sa 3 hakbang lamang, binaligtad niya ang buong sitwasyon at winasak ang plano ni Bailey Jingwei. Kung may isang taong kayang sirain ang plano ng pinakamahusay na ministro sa mundo, iyon ang kinikilalang best steward beneath heaven. Agad na tumayo si Luo Sifan. Grandpa Zhuge! Nasaan na ngayon si Steward Zhuo? Mapait na ngumiti si Zhuge Changfeng. Kung alam ko lang, matagal ko na siyang hinanap. Ang alam lang namin, 100 taon na ang nakalipas ay nilamon siya ng Sea Demon. Hindi namin alam kung totoo iyon, pero sa loob ng 100 taon, wala nang nakakita sa kanya.
Baka ni. Parang gumuho ang mundo ni Luo Sifan. Kasasabi pa lamang na may taong kayang iligtas ang kanyang mga magulang, ngunit agad ding sinabi na maaaring patay na ito. Ano na ang mangyayari kina mama at papa? Napaluha siya habang nawawalan ng pag-asa. Biglang may tumawang boses mula sa labas. Siyempre, kasinungalingan iyon. Buhay na buhay pa si Steward Zhu. Nagulat ang lahat at sabay-sabay na lumingon. Nakatayo roon ang isang dalagang nakangiti. Masayang sumigaw si Luo Sifan. Auntie Shuang-er. Yumakap si Yun Shuang sa dalaga. Sifan, huwag kang mag-alala. May pag-asa pa ang mga magulang mo. Sabay-sabay na tumayo sina Zhu Changfeng at ang iba pa at magalang na yumuko. Holy Maiden! Masayang sinalubong siya ni Luo Yunchang. Shuang-er, hindi ba nasa iyong bayan ka pa at nagsasanay? Bakit napakabilis mong nakabalik? Kumikislap ang bughaw na liwanag sa mga mata ni Yun Shuang. Habang nagsasanay ako, nakita ko sa aking pangitain ang kamatayan ni Alliance Leader Luo, ngunit nakita ko ring nailigtas siya. Kaya agad akong bumalik upang alamin ang nangyari. Nalaman kong si Dan Qingshen ang humabol sa kanya. Siguradong kamatayan iyon, ngunit bigla itong nabago. Sa lahat ng taong kilala ko, iisa lang ang may kakayahang baguhin ang kapalaran at paulit-ulit na iligtas si Clan Head Luo mula sa kamatayan. Sa tingin niyo sino yon? Sabay-sabay silang napasigaw. Zhu Fan! Natigilan si Luo Yunchang at agad na tumingin kay Luo Sifan. Sifan, hindi ba sinabi mong ikaw ang nagpaatras kay Dan Qingshen? Ano ba talaga ang nangyari? Nakita mo ba siya? Parang tinamaan ng kidlat ang isipan ni Luo Sifan. Siya pala ang tinatawag nilang Steward Zhu. Ang bulag na tiyuhin siya pala ang unang steward ng Luo Alliance. Ano? Impossible. Ang bulag na panday ng espada ang unang steward at tagapagtatag ng Luo Alliance. Sa isang madilim na kabubatan, mahigit 100 tao ang naglalakad sa gitna ng mga palumpong. Napasigaw si Long Zhenshan matapos marinig ang paliwanag ni Luo Sifan. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang puno ng gulat ang mukha. Kaya pala pamilyar na pamilyar siya sa Luo Alliance. Kilala niya ang lahat at wala siyang pakialam kung apo ako ng isa sa mga orihinal na elders. Mas mataas pa pala ang katayuan niya kaysa sa kanila. Napairap siksi niya niyang. Parang kailangan pa niyang maging pinakamahalagang tao sa Luo Alliance para baliwalain ang pinagmulan mo. Sa lakas niya, wala talaga siyang dapat katakutan. Napabuntong hininga si Long Zhenshan. Tama ka rin eh. Naalala niya kung paano madaling naitaboy ni Zhu Fan ang Dragon Cleaving Sword King, dahilan upang lalo siyang mapahanga. Ang isang eksperto na nasa tuktok ng mundo ay hindi na kailangang magbigay pansin sa sinuman. Marahil iniwan niya ang Luo Alliance dahil napakaliit pa nito noon. Kahit maraming eksperto ang Alliance ngayon, wala pa ring kapantay ang mga Sword Kings. Kahit pangalawa sila sa Western Lands, hindi pa rin sapat iyon para hangaan ng isang Diyos na tulad niya. Napailing siya. Kayang talunin ng mag-isa ang buong Luo Alliance. Bakit pa niya tayo papansinin? Ngayon pa nga lang humihingi tayo ng tulong, hindi pa natin alam kung papayag siya. Kaya nga siguro itinago niya ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ayaw na niyang makisangkot sa atin. Pak! Bigla siyang tinamaan ng palad sa ulo. Napaatras siya at nakita si Luo Yunchang na matalim ang tingin. Brat! Anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala kang alam tungkol sa ating founding steward. Mahigpit ang tono ni Luo Yunchang. Noong pinakamahina pa ang Luo Clan, ibinigay niya ang lahat para sa amin. Kailanman ay hindi niya kami tinalikuran. At ganoon pa rin siya ngayon. Tumikim siya bago muling nagsalita. Iniisip mo bang lahat ng tao ay katulad mong mayabang at makasarili? Mukhang kailangan ko talagang bisitahin ang lolo mo para maturuan ka ng leksyon. Napakasamang impluensya ng ama mo. Napangiwi si Long Zhenshan. Auntie Luo, nagsasabi lang naman ako. Bakit galit na galit ka? Maaaring pabaya si tatay, pero sinusunod ko ang mga aral ni lolo at pinangangalagaan ko ang dangal ng aming angkan. Napatawa si Luo Yunchang at napangiti rin ang iba. Lumapit si Luo Sifan at pabulong na nagsalita. Long Zhenshan, tumigil ka na. Napakahalaga ni Steward Zhu kay Auntie. Subukan mo pang magsalita ng masama tungkol sa kanya at baka pira-pirasuhin ka niya. Napalunok si Long Zhenshan. Grabe naman. Palihim niyang sinilip si Luo Yunchang.
Auntilo, huwag mong sabihing ang bulag na panday ang lalaking mahal mo. Hi! Anong tinitingin mo? Parang nabasa ni Luo Yunchang ang laman ng isip niya kaya agad siyang sinigawan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luo Sifan. Sifan, malapit na ba tayo? Nasaan na ang pesteng iyon? Tumango si Luo Sifan. Nasa unahan lang po. May maliit na kubo roon na tinatawag na Sword Shack. Doon nakatira ang bulag na tiyuhin. Huminga ng malalim si Luo Yunchang. Sa wakas nahanap na rin kita, lintik ka. Bagamat galit ang kanyang tinig, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pananabik. Agad siyang tumakbo papunta sa kubo. Napangiti ang lahat. Hindi na talaga makapaghintay ang Young Miss matapos ang 100 taon. Ngunit paglapit nila, natigilan silang lahat. Tahimik ang buong lugar. Wala ni isang espiritual na espada. Lumabas si Luo Yunchang mula sa kubo na tila nawalan ng buhay. Sifan, nasaan siya? Natigilan si Luo Sifan. Aon TD. Agad siyang pumasok sa loob upang tingnan. Hindi maaari. 2 beses na kaming nakapunta rito noon at punong-puno ito ng mga espiritual na espada. Bakit wala na ngayon? Tumango sina Li Jinshan at ang 5 venerables. Tama. Nang magising kami matapos gamutin ang aming mga sugat, napakaraming espada rito. Bakit biglang nawala? Mapait na umiti si Luo Yunchang. Iyon hindi ba halata? Tumakas na ang pesteng iyon. Ganito ba niya ako kinasusuklaman? Ayaw niya ba talaga akong makita? Halos maiyak na siya. 100 taon siyang naghintay at nag-alala. Ngayon na may natagpuan na siyang bakas nito. Isang walang lamang kubo lamang ang sumalubong sa kanya. Parang nadurog ang kanyang puso. Hindi na mahalaga kung nasaan si Zufan. Ang mas masakit ay ang katotohanang tila sinasadya nitong umiwas sa kanila. Kung ayaw niyang matagpuan, walang sinuman ang makakakita sa kanya. Unti-unting naupo si Luo Yunchang sa lupa, niyakap ang kanyang mga tuhod at tuluyang umiyak. May nagawa ba akong mali? Ganito ba niya ako kinasusuklaman? On TD. Hindi pa kailanman nakita ni Luo Sifan ang kanyang tiyahin na ganoon kasakit ang nararamdaman. Marahang ipinatong ni Zhu Changfeng ang kamay sa kanyang balikat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luo Sifan. Miss Sifan, sabihin mo nga ulit ang nangyari noon. Sigurado ka bang ang bulag na panday ay si Steward Zhu? Napailing si Luo Sifan. Hindi po Habang nag-uusap silang tatlo, pinalayo nila kami. Wala kaming narinig sa pinag-usapan nila kaya hindi namin alam kung sino talaga siya. Huminga ng malalim si Zhu Changfeng. Tumingin siya kay Li Jingshan. Ang tatlong iyon ang pinakamalalakas habang ang mga bata ay nasa radiant stage pa lamang. Kung ayaw nilang marinig ng mga bata ang usapan nila, imposibleng may makarinig kahit isang salita dahil napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Tumango si Li Jingshan. Tama. Kung talagang ayaw ni Steward Zhu na malaman ng mga bata ang kanyang pagkatao, hindi niya hahayaang may makarinig. Lalong lumakas ang iyak ni Luo Yunchang. Ang lintik na yon, ayaw niya talaga akong makita. Hindi alam ng lahat kung paano siya aaliwin. Ngunit wala na silang oras. Mas mahalaga ang mailigtas ang kanilang clan head. Hush! May isang tao ang dumating at yumuko habang iniabot ang isang jade slip kay Zhu Changfeng. Steward Zhu, may mensahe mula sa hangganan. Ipinadala ito ng Sword Star Empire. Napasingkit si Zhu Changfeng. Jade slip mula sa Empire. Kung ganoon, handa nang gamitin di ba Li Jingwei si clan head? Tumango si Leng Wuchang. Ibig sabihin, gusto na niyang makipag-usap sa atin. Tama. Mahigpit na hinawakan ni Zhu Changfeng ang jade slip. Maaaring ito na ang tanging pag-asa ni clan head. Tingnan natin kung ano na naman ang binabalak niya. Lumapit siya kay Luo Yunchang. Young Miss, nais makipag-usap ni Li Jingwei tungkol sa kapalaran ni clan head. Agad na tumingala si Luo Yunchang, namumula pa ang mga mata sa kakaiyak. Ibig mong sabihin may kondisyon siya? Makakabalik pa si Yunhai? Tumango si Zhu Changfeng. Malalaman natin kung ano ang gusto niya. Maaaring hindi maganda ang kapalit pero may pag-asa pa rin. Pinunasan ni Luo Yunchang ang kanyang mga luha at tumayo. Steward Zhu, sasama kayo sa akin. Kasama rin sina Elder Q at Sister Xu. Tayong iba manatili rito. Humarap siya kay Luo Sifan.
Kapag bumalik ang lintik na iyon, huwag niyo siyang paalisin. Nagulat si Lucifer. Auntie, babalik pa ba siya? Wala namang natira rito. Mahigpit ang boses ni Lu Yunchang. Ano man ang mangyari, huwag niyong alisin ang inyong mga mata sa lugar na ito. Napapitlag si Lucifer. Kapag nasaktan ang puso ng isang babae, mas nakakatakot pa yon kaysa anumang kalaban. Mukhang balak talaga ni Auntie na pagbayarin si Steward Zhu. Napakunot noo si Li Jingshan. Young miss, masyadong delikado kung kakaunti lang kayo. Mariing umiling si Lu Yunchang. Kailangan naming pumunta. Nakasalalay ang buhay ni Yunhai. Magsama man lang kayo ng mas maraming tao, mungkahi ni Li Jingshan. Ngunit umiling si Zhu Chengfeng. Hindi na kailangan. Puno ng mga eksperto ang Sword Star Empire. Kung gusto nila tayong saktan, walang saysay kahit gaano pa tayo karami. Hindi iyon ang pakay nila. Kahit mapalibutan nila tayo, wala ring magbabago. Ang mahalaga, kailangan nating pumasok sa patibong na ito. Napabuntong hininga si Li Jingshan. Mag-iingat kayo. Ngumiti si Zhu Chengfeng. Hanggat usapan lamang ito, hindi gagalaw si Bai Li Jingwei laban sa atin. Kung gusto niya tayong hulihin, libu-libong paraan ang mayroon siya. Hindi niya kailangang gawin yon ngayon. Magiging maayos kami. Bago tuluyang umalis, isang huling beses na nilingon ni Lu Yunchang ang sword shack. Mariin niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Hintayin mo lang, Zufan. Kahit hanggang dulo ng mundo, hahanapin kita. Umalis ang grupo ni Lu Yunchang at naiwan sina Luosifan upang maghintay sa kubo. Ang tanging misyon nila ay hintayin ang pagbabalik ni Zufan at humingi ng tulong sa unang tagapangasiwa ng Luo Alliance. Ngunit sa tingin nila, napakaliit ng posibilidad na mangyari iyon. Paglingon pa lamang nila, biglang lumitaw sa loob ng kubo ang isang mesa. Isang binatang nakatakip ang mga mata ang tahimik na nakaupo sa tabi nito, umiinom ng tsaa na para bang matagal na siyang naroon. Nauutal na napabulala si Luosifan. Bibulb na tiyuhin eh. Steward Zhu. Nanlaki ang mga mata ni Li Jingshan. Namula ang kanyang mga mata sa pananabik habang mabilis siyang sumugod papasok. Isang siglo na ang lumipas mula nang mawala ang unang tagapangasiwa ng Luo Alliance. At ngayon, ang lalaking labis nilang hinahangaan ay muli nilang nakita. Marahang itinaas ni Zufan ang kanyang ulo at mumiti. Elderly, mga kasama, kumusta ang nakaraang 100 taon? Hindi na napigilan ni Li Jingshan ang kanyang damdamin. Ang pinakamatandang venerable ng Luo Alliance ay lumuhod at buong galang na nagbigay pugay. Hindi man siya nagsalita, malinaw sa kanyang mukha ang matinding paggalang at hindi matitinag na katapatan, isang paggalang na mas higit pa kaysa sa ipinakita niya kay Luo Yunhai. Ngayon lamang nakita ng mga kabataan ang tatlong venerable na ganoon kalalim ang emosyon, kaya tuluyan nilang natiyak ang katotohanan. Ang lalaking nasa kanilang harapan ay si Steward Zhu, ang unang tagapangasiwa at tunay na nagtatag ng Luo Alliance. Kitang-kita kung gaano kalaki ang impluensya niya sa buong alyansa, higit pa sa mismong alliance leader. Ang pagyuko ng tatlong venerable ay hindi isang pakiusap para iligtas ang clan head. Isa itong taos-pusong pagpapakita ng paggalang, na para bang siya pa rin ang tunay na pinuno ng Luo Alliance. Hindi maintindihan ni Luosifan. Paano nangyari ito? Isang steward lamang mula sa isang siglo ang nakalipas, ngunit mas mataas pa ang paggalang sa kanya kaysa sa kasalukuyang alliance leader. Hindi ba't tila hinigitan pa niya ang otoridad ng pinuno? Ngunit kahit taglay niya ang ganoong kapangyarihan at impluensya, kusa pa rin niyang iniwan ang lahat noon. Ngayon lamang tunay na naunawaan ni Luosifan kung bakit hindi kailanman nakalimutan ng kanyang ama at ni Luo Yunchang si Zufan. Samantala, tuluyang natulala sina Long Jianshan at si Nianyang. Kilala nila ang matitigas ang ulong mga venerable. Hindi kailanman yumuko ang mga ito ng ganoon maliban na lamang kung ang kaharap ay isang taong tunay na nakahihigit sa kanila. Lalong naging misteryo si Zufan sa kanilang paningin. Mukha lamang siyang isang marangal na iskolar na tahimik na umiinom ng tsaa, ngunit wala ni katiting na bakas ng mabagsik na reputasyong narinig nila. Lilingon sana si Luosifan upang habulin ang iba, ngunit agad siyang pinigilan ni Zufan. Bata, saan ka pupunta? Mababalikan ko pa sina Auntie. Gusto ka nilang makita. Hindi pa sila nakakalayo. Umiling si Zufan. Hindi na kailangan. Ayokong makita sila kaya nga ako nagtatago. Ngunit bakit?
Dahil hinihintay kong magsimula ang plano. Napabuntong hininga siya. Hindi ko gustong madamay ka rito, ngunit ikaw ang pinili ni Bailey Jingwei. Kaya wala akong ibang magagawa kundi gamitin ka rin sa planong ito. Pasensya na kung kailangan mong magtiis pa ng kaunti. Nanginig ang labi ni Luo Sifan. Uncle Zhu, wala pong problema yon. Pero sina mama at papa ay papatayin na. Pakiusap iligtas ninyo sila. Ngumiti lamang si Zhu Fan habang marahang hinaplos ang kanyang ulo. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa kanila. Kailangan mo lamang magtiis ng kaunti pa. Pagkatapos noon, lumabas siya ng kubo at huminto sa harap ng tatlong venerable na nakaluhod pa rin. Kapag nakabalik na ang Young Miss, sabihin niyo sa lahat na ang Luo Alliance ngayon ay katulad ng Luo Clan noon nang harapin nito ang Sword Star Empire. Kung gusto ninyong manalo, isantabi ninyo ang mga hindi na kailangan at bumalik kayo sa dilim. Tandaan ninyo, ang isang sambahayang nagkakawatak-watak ay hindi kailanman mananatiling matatag. At huwag na ninyong pansinin ang iba. Pagkasabi niyon ay bigla siyang naglaho. Steward Zhu. Paulit-ulit silang sumigaw, ngunit hindi na siya muling nagpakita. Naiwan silang naguguluhan. Lumitaw lamang siya upang magbigay ng payo, ngunit ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Makalipas ang isang linggo, sa hangganan ng Sword Star Empire at ng kanlurang lupain, naglakbay ang grupo ni Luo Yunchang sa isang masukal na kabubatan hanggang sa makarating sa isang lumang bahay. Isang lalaking nakaitim ang magalang na yumuko sa kanila. Kayo ba ang mga panauhin mula sa Luo Alliance? Malamig na sumagot si Luo Yunchang. Ako si Luo Yunchang, ang Young Miss ng Luo Alliance. Ako ngayon ang namamahala sa lahat ng gawain ng alyansa. Mabuti at nakarating kayo, Young Miss Luo. Matagal na kayong hinihintay ng Prime Minister. Binuksan ng lalaki ang pinto at pinapasok sila. Matatag na naglakad papasok si Luo Yunchang, kasunod ang iba. Pagkasara ng pinto, binalot ng kadiliman ang buong silid. Ilang malalakas na palakpak ang narinig. Biglang nagsindi ang mga apoy sa paligid na naglantad sa isang maringal na binatang nakasuot ng mamahaling kasuotan. Nakaupo siya habang nakangiting nakatingin sa kanila. Matagal ko nang naririnig na ang Luo Clan ay isang angkan ng mga mandirigma. Ngayong nakita ko kayo ng personal, totoo pala ang mga kwento. Kahit ang inyong Young Miss ay may taglay na kahanga-hangang tindig. Naningkit ang mga mata ni Luo Yunchang. Kayo ba si Yi? Ngumiti ang lalaki at bahagyang yumuko. Ako si Bailey Jingwei, punong ministro ng Sword Star Empire. Maligayang pagdating. Itinuro niya ang isang upuan. Mangyaring maupo. Tahimik na naupo si Luo Yunchang habang nanatiling nakatayo sa kanyang likuran ng iba. Umupo rin si Bailey Jingwei, habang ang mga lalaking nakaitim sa kanyang likuran ay nagpakawala ng napakalalakas na aura. Diretsahang nagsalita si Luo Yunchang. Prime Minister, ano ang nais ninyong sabihin? Ngumiti si Bailey Jingwei at iniabot ang isang manipis na dokumento. Hindi ako narito upang magturo. Nais ko lamang ipabatid sa inyo ang isang maliit na detalye. Ayon sa batas ng Sword Star Empire, ang taong pumatay sa isang mahalagang sugo ng gitnang lupain ay paparusahan ng kamatayan. Ang inyong kapatid ay nakatakdang bitayin sa kabisera ng imperyo makalipas ang isang buwan bilang babala sa lahat. Bilang kanyang nag-iisang kamag-anak, huwag niyong kalimutang kunin ang kanyang bangkay kapag natapos na ang lahat. Tumawa siya ng malamig. Naggitngit si Luo Yunchang. Ano ba talaga ang binabalak mo? Wala naman. Tinutupad ko lamang ang batas. Muling sumimsim ng tsaa si Bailey Jingwei habang nakangising parang wala lang. Si Zhu Changfeng naman ang nagsalita. Prime Minister, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Napakaraming inyong isinagawang lihim na plano. Hindi kami naniniwalang ang tanging layunin nito ay ang patayin lamang ang aming clan head. Ngumiti si Bailey Jingwei. Steward Zhu isang karangalan. Matagal ko nang nais makilala ang tatlong dakilang strategist ng Luo Alliance, ang isa sa diplomasya, ang isa sa pamamahala, at ang isa sa digmaan. Ngunit higit sa lahat, ikaw. Pareho tayong naging punong ministro noon. Magalang na yumuko si Zhu Changfeng. Hindi ako karapat-dapat sa ganoong papuri. Kayo ang tunay na nagpapayanig sa buong mundo. Napailing si Bailey Jingwei. Huwag kang magpakumbaba. Kahit matapos sirain ng taong iyon ang aking mga plano noon, mataas pa rin ang tingin ko sa inyong kakayahan.
Naningkit ang kanyang mga mata habang lumitaw ang mapanlinlang na ngiti. Ngayong narito kayong tatlo, nais kong makita ang inyong husay. Napirmahan ko na ang kautusan ng pagbitay at naipahayag na ito sa buong 5 lupain. Wala nang paraan upang bawiin yon. Kaya sabihin niyo sa akin paano ninyo ililigtas ang inyong clan head. Tumawa siya ng marahan. Dahil usaping diplomatiko ito. Steward Zhuge, ikaw ang maunang magsalita. Nagkatinginan ang tatlong strategist habang lalong bumigat ang kanilang mga ekspresyon. Malinaw na nilalaro lamang sila ni Beili Jingwei. Ngumiti si Zhuge Changfeng. Prime Minister, sa totoo lang, walang malaking pakinabang sa inyong imperyo ang pagkamatay ng aming clan head. Kaya bakit kailangan pa niyo siyang patayin? Kung may anumang hinihingi kayo, sabihin lamang ninyo. Taos puso kaming makikipag-usap. Bahagyang natawa si Beili Jingwei. Sinusubukan niyo ba akong suhulan? O sinusukat lamang ninyo ang aking hangganan? Hindi. Ang tanging nais namin ay mabuhay ang aming clan head. Ngumiti si Beili Jingwei, ngunit nanlamig ang kanyang mga mata. Ngunit ang gusto ko ay ang kanyang ulo. Mahigpit na napakuyom ang mga kamao ng lahat habang galit at pagtataka nilang tinitigan ang punong ministro. Hindi ba't siya mismo ang nagpatawag sa kanila upang pag-usapan ang mga kondisyon? Ano ba talaga ang nilalaro ni Beili Jingwei? Ngumiti si Zhuge Changfeng. Nakakatawa naman, Prime Minister. Isang prinsipe ng gitnang lupain ang namatay, ngunit ang kapalit na gusto ninyo ay ang ulo ng aming clan head. Hindi ba't napakamura naman ang palitang iyon? Hindi ito katulad ng marangal ninyong estilo noon. Napatawa si Beili Jingwei. Marangal? Hahaha. Dahil alam mo ang nakaraan ko, alam mo ring matapos akong matalo, dahil sa ganyang paraan, hindi na ako muling magpapadala sa ganoong pag-isip. Sa katunayan, napakakuripot ko na ngayon hanggang sa huling Spirit Stone. Ang prinsipe. Wala siyang halaga. Isa lamang siyang baboy na may bahagyang mas magandang dugong minana. Sayang lamang ang natitirang halaga niya. Samantalang si Alliance Leader Luo ay nasa kasagsagan ng kanyang lakas. Iginagalang ng lahat ang kanyang mga utos at sinusunod ang kanyang salita. Para sa akin, ang ipagpalit ang isang walang silbing baboy kapalit ng isang magiging dakilang pinuno sa hinaharap ay ang pinakamagandang kasunduang maaaring makuha. Napatahimik si Zhuge Changfeng. Sumingit si Leng Wuchang. Prime Minister, bakit niyo kami ipinatawag? Hindi ba't para makipag-usap sa isang kasunduan? Ngumiti si Beili Jingwei. Sir Leng, tama ba? Matagal ko nang narinig ang inyong titulong unwanted contriver. Ang taong kayang basahin maging ang puso ng kanyang kalaban. Kung sinasabi mong ipinatawag ko kayo para sa negosasyon, sabihin mo nga ano sa palagay mo ang hinihingi kong kapalit. Kung mahuhulaan mo ang tunay kong iniisip, baka yon na mismo ang maging kasunduan natin. Bahagyang umiti si Leng Wuchang. Paano ko mahuhulaan ang isip ng dakilang Prime Minister? Mas mabuti pang kayo na mismo ang magsabi upang mapag-isipan namin. Napahalakhak si Beili Jingwei. Tuso ka rin, Sir Leng. Katulad ni Sir Zhuge, sinusubukan mo lamang akong pakapain. Ngunit hindi ako maloloko. Kung hindi mo mahulaan, ang susunod naman ang susubok. At kung wala sa inyong tatlo ang makapagbibigay ng sagot na gusto ko, ipinatawag ko lang kayo upang ipaalam kung kailan nyo kukunin ang bangkay ng inyong clan head. Paalam. Dilim ang bumalot sa mukha ni Leng Wuchang. Malinaw na pinaglalaruan lamang sila ni Beili Jingwei. Ngunit wala silang magawa. Nakasalalay ang buhay ni Luo Yunhai. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Leng Wuchang. Prime Minister, gusto ba ninyong isuko ng buong Luo Alliance ang sarili nito sa Sword Star Empire? Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Kung iyon ang kapalit, katumbas iyon ng pagtataksil sa kanlurang lupain at pagsira sa huling pag-asa nitong mabuhay. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Beili Jingwei. Napaka-interesante. Sir Leng, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Ngayon sabihin mo sa akin mataas ba o mababa ang halagang iyon? Napakunot no si Leng Wuchang. Unti-unti niyang nauunawaan ang layunin ni Beili Jingwei. Kung mapapasunod nila si Luo Yunhai, maaari nilang gamitin ang impluensya nito upang kontrolin ang buong Luo Alliance. Ngunit kapalit nito ang pagsira sa lahat ng pinaghirapan nilang buuin sa loob ng isang siglo. Mawawala ang dangal at reputasyon ng Luo Alliance. Kamumuhian sila ng buong kanlurang lupain bilang mga taksil. At kahit lumipat sila sa gitnang lupain, wala silang Sword King na sasandalan.
Sa huli, magiging isa lamang silang maliit at walang kapangyarihang puwersa. Parang sila na mismo ang naghukay ng sarili nilang libingan. Napangiti si Bailey Jinwei nang makita ang kanilang pag-aalinlangan. Magpahinga kayo, Sir Leng. Hindi sulit na sirain ang buong Luo Alliance kapalit lamang ng buhay ni Luo Yunhai. At saka, gaano man kalawak ang gitnang lupain, wala na itong lugar para sa inyo. Mas marami lamang kayong magiging problema kaysa pakinabang. Napabuntong hininga ang lahat sa ginhawa. Kung iyon na ang kondisyon, kahit si Luo Yunchang ay mapipilitang isuko si Luo Yunhai alang-alang sa kinabukasan ng kanilang angkan. Ngumiti si Bailey Jinwei. Sunod. Sir Yuming, ikaw ang namamahala sa lihim na serbisyo ng Luo Alliance. Hulaan mo naman ang tunay kong layunin. Kapag tama ang sagot mo, tapos na ang usapan. Nag-isip sandali si Yuming. Prime Minister, gusto ninyo ang kanlurang lupain. Ngunit hindi sapat ang gawing bihag si Alliance Leader upang mapasunod ang buong Luo Alliance. Marahil ang gusto ninyo ay pahinain ang depensa sa hangganan. Mas lalo pang lumiwanag ang mga mata ni Bailey Jinwei. Magpatuloy ka. Nagpatuloy si Yuming. Sa loob ng maraming taon, ang Luo Alliance ang nangangasiwa sa depensa ng kanlurang lupain. Kung nais niyong sakupin ito, kailangan niyong malaman ang lahat ng plano sa depensa at ang mga kahinaan ng mga formation. Kung ganoon, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng impormasyong iyon. Ngunit isang beses lamang. Malakas na tumawa si Bailey Jinwei at hinampas ang mesa. Napakaganda. Napatingin si Luo Yunchang. Iyon ba talaga ang gusto mo? Hindi. Agad na umiling si Bailey Jinwei. Lintik na Bailey Jinwei, sinusubukan lang pala niya tayong lahat mula pa noong una. Buwisit. Hinahanap niya ang hangganan ng kakayahan natin, samantalang wala tayong nalaman tungkol sa tunay niyang lakas. Napakadelikado niyang kalaban. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, mabilis na naglalakad ang grupo sa madilim na kagubatan. Sina Leng Wuchang at Yuming ang walang tigil sa pagreklamo. Sa huli, napabuntong hininga si Zhu Changfeng. Wala sa atin ang nakabasa sa tunay niyang plano. Ngayon, hawak niya ang Alliance Leader at balak niyang gamitin ito para sa sarili niyang layunin. Alam niyang mahal natin ang Alliance Leader at ang kapalaran ng buong Luo Alliance. Tama siya, wala na tayo sa pabor ng mga pinuno. Kapag ipinagpatuloy niyang gamitin ang Alliance Leader laban sa atin, darating ang araw na sarili nating mga tao ang tatalikod sa atin at mamamatay tayong may kahihiyan. Tumango si Leng Wuchang. Tama. Nabubuhay ang tao para sa dangal at kapakinabangan. Ang mamatay alang-alang sa katapatan at karangalan ay hindi masamang kapalaran. Pero ang mamatay na kinamumuhian ng lahat. Walang gugustuhin yon. Marahil tama siya, ang tanging pag-asa natin ay ang imperyo. Kinuha niya ang clan head at isinara ang lahat ng ibang daan. Napakagaling talaga ni Bailey Jinwei. Napatingin siya kay Luo Yunchang na halatang balisa. Siya ang may pinakamabigat na pasanin. Nasa kanyang balikat ang desisyon kung mabubuhay o mamamatay ang buong angkan. Tahimik na yumuko ang lahat. 3 araw ang lumipas bago sila nakabalik sa maliit na kubo. Biglang tumakbo si Luo Sifan. Kya? Grandpa Zhuge. Dumating si Steward Zhu. Ano? Parang nabuhayan si Luo Yunchang. Sumilay ang pag-asa sa gitna ng kanyang matinding kawalan ng pag-asa. Agad siyang sumugod sa loob ng kubo, desperadong hinanap ang taong matagal na niyang hinihintay. Napakabigat ng kanyang dinadala at kailangan niya ng masasandalan. Ngunit kahit paulit-ulit niyang hinanap ang bawat sulok, wala siyang nakita. Wala na si Zufan. Lumapit si Li Jingshan at yumuko. Yang Miss, wala nang saysay ang paghahanap. Umalis si Steward Zhu ilang sandali matapos siyang dumating. Umalis? Muling gumuho ang pag-asang sumibol sa puso ni Luo Yunchang. Bakit siya umalis? Hindi ba niya alam kung gaano ko siya kailangan ngayon? Bakit niya ako iniwan sa ganitong sitwasyon? Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Lumapit si Zhu Changfeng. May iniwan ba siyang mensahe? Opo. Ano ang sinabi niya? Isa-isang inulit ni Li Jingshan ang mga iniwang salita ni Zufan. Tahimik silang nag-isip. Isipin ang Luo Alliance na parang dating Luo clan, talikuran ang lahat at yakapin muli ang kadiliman. Napakunot no si Zhu Changfeng. Young Miss, ano ba ang kalagayan noon ng Luo clan? Pinunasan ni Luo Yunchang ang kanyang mga luha.
Paano pa ba? Wasak na wasak kami. Pinaghahanap kami ng lahat. Halos mamatay kami sa gutom. At ano ang ginawa ni Steward Zhu noon? Ginawa niya ang lahat para makahanap ng kakampi. Kahit anong paraan, ginagamit niya. Minsan, naloloko pa niya ang mga pinuno ng Veiled Dragon Pavilion para padalhan tayo ng mga supply. Pinagsabihan ko pa siya noon. Sabi ko, mali ang ginagawa niya dahil kakampi natin sila. Pero ang sagot niya hindi naman daw talaga sila kakampi. Mas malakas lang sila kaysa sa atin. Hindi nila iginagalang ang Luo Clan, si Zhu Fan lang ang nirerespeto nila. Napakarami niyang pakana. Kahit ang sarili niyang mga kakampi, naloloko niya habang nangangakong babayaran balang araw. Napangiti ang tatlong strategist. Niloloko ang sariling kakampi ganoon pala. Tumawa si Zhu Changfeng. Nabasa ni Steward Zhu ang plano ni Bailey Jingwei. Alam niyang hindi natin ito kayang resolbahin sa normal na paraan. Kaya ang gusto niyang gawin natin ay bumalik sa kadiliman. Isantabi ang dangal, ang katuwiran, at isipin lamang ang kaligtasan ng Luo Alliance. Kapag nag-away-away tayo ngayon, iyon mismo ang gusto ni Bailey Jingwei. Nagulat si Lu Yunchang. Ibig mong sabihin gusto niyang makipagsanib tayo kay Bailey Jingwei at salakayin ang kanlurang lupain. Kailan pa siya pumanig sa kalaban? Yumiling si Zhu Changfeng. Hindi mangyayari yon. Si Steward Zhu ay sobrang mapagmataas. Minsan nang natalo ni Bailey Jingwei, kaya niya itong talunin muli. Hindi kailanman magsasanib ang dalawang mortal na magkaaway na yon. May mas malalim siyang plano. Kung susundin natin siya, wala naman tayong mawawala. Napabuntong hininga siya. 100 lang ang ibinigay ni Bailey Jingwei, isang landas patungo sa kamatayan. Ngunit si Steward Zhu may sarili siyang plano. Pinunasan ni Lu Yunchang ang kanyang mga luha. Kung ganoon sabihin niyo kay Bailey Jingwei na pumapayag tayo. Si Fan, huwag kang mag-alala. Kapag sinabi ng lintik na lalaking iyon na may plano siya sigurado akong ligtas ang mga magulang mo. Nalito si Luo si Fan, ngunit nang makita ang lubos na pagtitiwala ng kanyang tiyahin kay Zhu Fan, naniwala rin siya. Blind uncle, nasa kamay mo ang buhay ng aking mga magulang. Sa isang napakalamig na lupain, isang lalaking nakatakip ang mga mata ang tahimik na naglalakad sa gitna ng makapal na nyebe. Biglang lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng asul. Kuya! Sa wakas dumating ka rin. Miss na kita. Ngumiti si Zhu Fan. Changqing, matagal na nga. Si Ouyang Changqing, ang kinikilalang pinakamahusay na alagad ng hilagang lupain, ay isa pala sa 3 emissary ng Devil Palace, ang Muon Devil Emissary. Dahil sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, hindi na kinailangang magpasok pa ng espiya ang Devil Palace sa hilagang lupain sa loob ng 100 taon. Tinapik ni Zhu Fan ang kanyang balikat. I-activate mo ang barrier. Pupunta ako sa North Sea. Magsasanay ka na naman ba ng sarado? Kumikilos na si Bailey Jingwei. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Genesis stage ang susunod kong target. Kung hindi ako makalabas sa tamang oras, sundin mo ang plano at bantayan mo rin ang Luo Clan. Tumango si Ouyang Changqing. Huwag kang mag-alala, kuya. Pero hindi ba ayaw mong madamay sila? Napabuntong hininga si Zhu Fan. Matagal kong hinintay kung sino ang pipiliin ni Bailey Jingwei bilang alas niya sa kanlurang lupain. Hindi ko inasahang ang Luo Clan pala. Wala na silang ibang daan. Ang magagawa ko na lang ay bantayan sila mula sa anino. Binuksan ni Ouyang Changqing ang barrier. Magkasama silang pumasok sa Sea Bright Sect. Sa likod nito naroon ang North Sea, tahanan ng Sea Demon, ang pinakamainam na lugar para sa pagsasanay ni Zhu Fan. Habang binabantayan siya ng Sea Demon, walang sinuman ang makagagambala sa kanyang cultivation. Marahil, maging sa Sacred Domain, kakaunti lamang ang may pribilehiyong makatanggap ng ganitong uri ng proteksyon. Samantala, sa Thunder Pavilion ng Imperial Capital. Tahimik na naglakad si Bailey Jingwei patungo sa gitna ng rumaragasang kidlat. Yumuko siya ng malalim. Patriarch, nakabalik na ako. Dahil sa pagkakamali ko, nagtamo kayo ng matinding sugat at ang walang hanggang buhay niyo ay naging 100 taon na lamang. Araw-araw akong inuusig ng konsensya. Nang pumasok kayo sa Thunder Pavilion upang magsanay ng sarado, wala kaming nagawa. 100 taon na ang lumipas. Dahil hindi kayo lumalabas, kumalat ang balitang pumanaw na kayo. Nagdulot iyon ng kaguluhan sa buong imperyo.
Ngunit huwag kayong mag-alala. Habang narito ako, mananatiling ligtas ang Sword Star Empire. Handa na ang lahat. Panahon na upang lipulin ang lahat ng traidor. Muli siyang yumuko. Patriarch, buhay man kayo o wala, panoorin niyo kung paano ko pag-isahin ang 5 lupain at lilipulin ang lahat ng kaaway. Pagkasabi niya nito, tumalikod siya. Ngunit sa mismong sandaling iyon. Boom! Yumanig ang buong mundo. Biglang gumuho ang Thunder Pavilion. Nagtipon ang lahat ng kidlat sa kalangitan at naging isang napakalaking 300 metrong espada ng kulob na naglalabas ng nakapanginilabot na kapangyarihan. Nanginginig na napalingon si Bailey Jingwei. Patriarch, lumabas na kayo. Dito muna natin puputulan ang ating novela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.